Magandang umaga mga bata. Panatilihin ang pagtayo upang sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang umaga ulit sa inyong mga bata. Bago kayo tuluyang umupo, pakihanay muna ng mabuti ang inyong upuan at pakipulot ng mga basura. Salamat. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa klase natin ngayong araw? Mabuti. So, ngayon mga bata, nais ko munang ipresenta ang ating alintuntunin sa ating silid-aralan. So, ito ang mga alintuntunin sa silid-aralan. Una, pumasok sa takdang oras. Pangalawa, igalang ang mga guro at namumuno sa paaralan. Pangatlo, makinig sa guro habang nagsasalita. Ikaapat, makilahok sa oras ng talakayan. Ikalima, padalihing malinis ang silid-aralan. Ang panghuli naman ay itaas ang kanang kamay kung mayroon man kayong katanungan. Naintindihan ba mga bata? Mabuti kung ganon. Bago tayo dumako sa ating aralan ngayong araw, atin munang balikan kung anong mga tinalakay natin noong nakarang araw. So, sino ang nakalala sa ating leksyon kahapon? Tama, tungkol sa istruktura ng pangungusap o mga pangunahing salita. Mahusay. So, ngayon, alalahanin natin ang mga salitang nagpapakita ng kilos. So, ano ang tawag sa mga salitang iyon? Tama, ito ay pandiwa. So, mga bata, handa na ba kayo sa bagong talakay natin ngayong araw? Mabuti. Pero bago ang lahat, gusto nyo bang kumanta mga bata? Magaling. So, mayroon muna akong ipaparinig na kanta at pagkatapos, sabay-sabay natin itong kantahin at alalahanin ninyo ang mga liriko dahil meron tayong palaro pagkatapos. Naintindihan ba? Magaling. So, narito ang kanta. Ngayon, narinig na ninyo ang kanta, ipapangkat ko kayo ng 4 na grupo. Meron tayong palaro na kung tawagin ay action relay. So, narito ang mga mechanics sa laro. Sa isang grupo, ang bawat membro ay kailangan gawin ang sumusunod. Una, bawat membro ay tatalikod. Ang membro na nasa harap ay unang tatakbo papunta sa gitna at kukuha ng isang papel na may nakasulat sa salitang kilos. Pangalawa, gagayahin o ipapakita ang gamit na kilos na nakuhang salita hanggat makarating sa dulo. Pangatlo, ang nasa dulo ay tatakbo papunta sa harap at isulat ang nabuo na salita. Ang unang makakarating ay may kaakibat na puntos. Ang grupo na magkaroon ng maraming puntos ay siyang panalo. Naintindihan ba? Magaling. So, handa na ba kayo? Ngayon, simulan na natin. Mahusay. So, masaya ba kayo sa ating palaro mga bata? Magaling. So, maaari na kayong bumalik sa inyong upuan at pakihanay ng maayos ang inyong mga upuan. Okay? Maaari na kayong umupo. Okay, salamat. Ngayon, mga bata, ay magkakaroon tayo ng isang masayang pagbabahaginan. Mayroon akong isang maikling kwento or kwentong bayan na aking babasahin. Ito ay ang pamagat nito ay ang pagong at ang matsing. Kaya makinig ng mabuti dahil magkakaroon ako ng mga katanungan patungkol sa aking binasa mamaya. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling. So, ang pagong ay naglalakad. Ang matsing ay lumulundag. Ang matsing ay namitas ng mga bunga. Ang pagong ay tumubo ng mga halaman. At ngayon, mga bata, base sa kwento na aking binasa, sino sa inyo ang makapagbigay kung sino-sino ang nasa kwento? Maaari bang taas ang kanang kamay sa gustong sumagot? Yes? Mabuti. Ngayon, bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. At ngayon, pangalawa ko namang tanong na kung sino naman ang makapagbigay kung ano ang ginagawa ni Matsing sa kwento.
Yes? Mabuti. At ngayon sa katlo at panghuli kong tanong, sino naman si Pagong sa kwento? Maayos. At ngayon, bigyan natin ng ating mga sarili ng magaling ka. Alam niyo ba kung paano yung gawin, mga bata? Ito. 1, 2, magaling. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, 4, magaling, 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 magaling. Bago natin simulan ang ating talakayin, basahin muna natin ang ating mga layunin. Una, matukoy ang mahalagang elemento at pandiwa ng isang kwentong bayan. Pangalawa, makabuo ng isang simpleng pagsasadula batay sa napiling kwentong bayan. At ang pangatlo, may pahayag ang sariling damdamin sa mga tema at tauhan sa kwentong bayan. At ang pang-apat o panghuli, mapahalagahan ang kultura ng kalagahan ng mga kwentong bayan. Okay mga bata, talakayin natin ng mas malalim ang kwentong binasa natin. Ang kwentong, ang Pagong at ang Matching. Ang kwentong ito ay isang magandang halimbawa na tinatawag nating kwentong bayan. May makapagsasabi ba sa akin kung ano ang kwentong bayan? Mahusay! Ang kwentong bayan ay mga kwentong pasalindila na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Kadalasan, ito ay nagpapakita ng mga tradisyon, paniniwala at kaugalian ng isang komunidad. Ngayon, bawat kwento, kasama ang kwentong bayan, ay may mahalagang elemento. Tignan natin ang mga elemento ng kwentong bayan. So narito ang mga elemento ng kwentong bayan. Ang una ay tauhan. Ito ang gumaganap sa mga papel sa kwento o ito ang mga pangunahin at pantulong na tauhan. Pangalawa naman ay ang tagpuan. Magaling. Ito ay ang tumutukoy sa lugar ng pangyayari sa kwento, oras, panahon at kapaligiran. At ang panghuli naman ay ang banghay. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang malutas ang mga suliranin ng mga tauhan. Gaya ng inyong nakita ngayon, mayroon tayong tatlong pangunahing elemento. Una ay ang tauhan. Ano nga ulit ang tauhan? Magaling. Ito ang mga gumaganap sa kwento. Sa kwentong ang Pagong at ang Matching, sino ang ating mga tauhan? Tama! Mayroon tayong mga pangunahing tauhan. Sila ay si Pagong at ang Matching. Sa pangalawa naman, sa tagpuan, ito ay ang nagsasabi kung saan at kailan nangyari ang kwento. Sa ating kwentong Pagong at Matching, hindi masyadong tiyak ang tagpuan, pero alam natin na ito ay isang natural na kapaligiran kung saan nakatira ang dalawang hayop. Sa panghuli naman, ang banghay, ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari kung paano umuusad ang kwento. Kasama dito ang problema at ang solusyon. Ngayon, iugnay natin ang mga elementong ito sa ating kwento at sa pandiwa o salitang kilos. Tandaan, ang pandiwa ay nagpapakita ng kilos. Sa ang Pagong at ang Matching na kwento, nakita natin ang ilang mga kilos. Kagaya lamang ng naglakad, tumubo, lumundag at namitas. Mahusay. Ang mga salitang ito, naglakad, tumubo, lumundag, namitas, ay pawang mga pandiwa. Sinasabi nila sa atin kung ano ang ginawa ng mga tauhan. Binibigyang buhay nila ang kwento. Ngayon, tuklasin natin ang iba pang mga halimbawa ng kwentong bayan. May alam ba kayong ibang kwentong bayan? Magaling! Ang inyong mga binigay na halimbawa ay napakagandang mga kwento. Sa mga kwentong iyon, makikita rin natin ang tauhan, tagpuan at banghay at syempre ang pandiwa. Halimbawa, sa kwentong Ang Alamat ng Pinya, ang ina ay nagkakasakit, ang bata ay naghahanap at pagkatapos ay ang pinya ay lumitaw. Lahat ng mga salitang iyon ay mga salitang
Kilos, mahusay. Ngayon, magsanay tayo sa pagtukoy ng pandiwa sa kwentong bayan. Sasabihin ko ang isang pangungusap at sasabihin ninyo sa akin ang pandiwa. Narito na ang unang pangungusap. Ang hari ay naglakbay sa kagubatan. Ano ang pandiwa na nasa pangungusap? Magaling! Ang pandiwa na nasa pangungusap ay ang